Binasag ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang kanyang katahimikan sa mga naglabasang balita na nag-uugnay sa kanya sa 10 billion peso pork barrel scam sa pamamagitan ng isang privileged speech sa Senado. Inakusahan din ng senador ang kasalukuyang administrasyon ng pamumulitika at panggigipit. Para sa detalye, balitaan mo kami, Bianca Piedad. Nagsalita na sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang privilege hour ang isa sa mga senador na isinasangkot sa multi-billion peso pork barrel scam. Pinabulaanan lahat ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang lahat ng mga skandalo na iniuugnay sa kanya, mula sa pag-eendorso di umano sa mga bogus na organisasyon hanggang sa umano'y pagbulsa ng komisyon sa mga proyekto na pinopondohan ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ayon kay Senador Revilla, humarap siya sa ngalan ng katotohanan at para sagutin ang lahat ng akusasyon na ibinabato laban sa kanya na anyay pawang walang mga basehan. Sa makailang ulit na pagharap ng kanilang paboritong whistleblower sa Senado at sa media, ay paulit-ulit naman nilang sinasabi na hindi nila ako kaya at kahit minsan, hindi nila ako inabutan ng pera. Inamin din aniya ng whistleblower na si Ben Hurluy na tinawag niyang boy pirma na eksperto siya sa panggagaya at pememeke ng pirma. I have nothing to do with this scam. Those whistleblowers, nor Janet Lim Napoles. I have no dealings and transactions with them. Ipinakita rin ng senador sa isang presentasyon ng aniyang mga peking pirma na hindi naman umano niya kumpirmado. Binanggit din ito ang aniyay si Boy Xerox ng Department of Budget and Management na namemeke ng mga Special Allotment Release Order o SARO. Ipinakita din ni Revilla ang larawan ng aniyay dating Department of Transportation and Communications at ngayon Interior and Local Government Secretary Mar Rojas na tinawag niya Boy Pickup na nagdala sa kanya sa Bahay Pangarap o sa Malacanang bago ang konklusyon ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Itinanggi naman ni Revilla na Chief of Staff niya o naging Chief Political Officer si Attorney Richard Cambe na ayon kay Ben Hurluy ay tumanggap ng pera. Iginiit din ni Revilla na hindi siya nagtraidor sa taong bayan at sinabing lahat ng mayroon siya ngayon ay mula sa kanyang sariling pawis at mula sa marangal na paraan sa mahigit 30 taon. Ang lahat po ng ito ay pinaghirapan ko sa magdamag na shooting at tula, maghapon at magdamag na taping ng mga TV shows, mga product endorsement at mga commercials. Bago nagtapos, binasa niya ang mga katagang isinasaad sa Isaiah chapter 41 verses 10 to 11 at sinabing hindi siya natatakot dahil isinusuko na niya ang kanyang kapalaran sa Diyos. I have already accepted this political persecution and I will face whatever comes next. Umapila din si Senador Revilla na itrato sila ng pantay at ipagpalagay na inosente hanggat hindi napapatunayan na sila'y nagkasala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.